Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP. Radyo Natin Nationwide. Anya na ang programa sa radyo nga muhatod kaninyo og eksaktong serbisyo. Serbisyong totoo para sa tunay na pagbabago with Governor Gerard Roger Espina. Ang programang sa katawhan mo serbisyo. Serbisyong totoo para sa tunay na pagbabago with Governor Gerard Roger Espina. Kauban sila si George Manco, Jean Sanjorjo o Elizabeth Sana. Serbisyong totoo para sa tunay na pagbabago with Governor Gerard Roger Espina. Matag Huwebes sa alas 11 hangtod sa alas 11:30 sa buntag, dinhi lamang sa Radyo Natin FM. Okay mga kaigsunan, aniya na sa atong 30 minutos nga programa. Serbisyong totoo para sa tunay na pagbabago with Governor Gerard Roger Espina. Kumusta ka mong tanan ang atong 8 ka mga lungsod o munisipyo din sa probinsya sa Biliran. Hinautunta, nganing sunod ka mo din nga programa aron atong masayran ang mga informasyon o mga kalihukan sa atong probinsya sa Biliran. Good morning mga taga-Biliran, mga mulupyo din sa tibok probinsya sa Biliran. Ay naot nga sa kada Huwebes, alas 11 sa buntag kutob sa alas 11:30, ayaw nyo pagkalimti ang atong programa sa radyo, Serbisyong Totoo para sa tunay na pagbabago with Governor Gerard Roger Espina. Good morning. Okay, ato lang ikasubo no nga ang atong usa ka kauban Sergeant wala nato karon ikauban tungod kay may meeting siya dito sa Tacloban. So karon din na nato langanon kay limitado ang mumura ning atong higayon. Ato karon ni atay mga bisita gikan sa duha ka munisipyo dinhi sa probinsya sa Biliran. Ang atong mga bisita karon ang atong mga muotan o mga kapulisan din sa atong probinsya sa Biliran. Kauban nato karon si Sir Police Major Jewett Evangelista, ang atong Chief of Police sa munisipyo sa Kaibiran. Sir, Kawayan. Magandang umaga. O ingon man usab ang atong kauban si Police Captain Chupilo Herbacio III, ang Chief of Police sa munisipyo sa Kaibiran. Good morning. Okay, atong hatagan o opening statement ang atong mga bisita. Ikaw lang mo, sir. Maupay nga adlaw haton nga tanan. Pamon Provincial Director nga Police Colonel Erwin Portillo. Haton Police Major Sir Evangelista, Kawayan MPS, Chief of Police, kan Sir George, kan Sir Ilasardo, at tanan nga mga viewers na nagkikinig, at tanan nga ini nga subaybay natong programa, maupay nga aga haton nga tanan. Sir. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Police Major Joet Evangelista, ang Chief of Police ng munisipyo ng Kawayan. Na bumabati po ng magandang umaga po sa ating lahat, Sir George and Sir Eliazar. Magandang umaga po. Okay, so si Sir Evangelista, murag Tagalog, sir, no? Pero nakakaintindi kayo ng Bisaya. Pero yung Pwede rang ang among mga pangutan na tubagon rin mo Tagalog. So, if ever, Sir George, kung pwede tayong makapagtagalog pagtanong para maliwanagan masyado ang ano, kung mari lang. Kung hindi naman, pwede rin naman pero ako siguro. di na lagi ko mo Tagalog o pangutan na kay murag maglisod ko o Tagalog kaya dili ko kayo ka-express ba og maayo. Okay. So ang ato lang karon dinhi sir, ato lang masayran kay di na magin ato akalikayan no nagsugod na ang election period sa atong umabot nga pinili ay karong May 12. So ang gusto lang namong masayran
unsay mga preparasyon ninyo sa wala pa moabot ang campaign period unsay inyong mga gibuhat parte aning atong mga kandidato. Unsay mga gibuhat ninyo sa kada munisipyo? Base dili haamon kaibiran, may namon daily gimbubuhat ini nga daily deployment naton, may naton ginihimong daily checkpoint. Kumilik checkpoint kinagtikang na naton election period matatapos ini yan nga June 12 ang atong election period. Tapos may nagyapag itang checkpoint for visibility ang atong kapulisan nakikita kakalsadahan, madali na madaupan, madali pamilngon, di rin na nagtatago-tago, ada na hagawas sa natong kapulisan. So, police visibility, police presence. Tapos may nagyapon na itong foot patrol. Ang atong mga kapulisan lalakat-lakat, bisan diin nga eskina, bungtuhan kaibiran, panginano han mga possible na mga krimen nga na-arise nga nakikita, ma-prevent naton dakong bulig. Same gihapon ang mobile patrol naton gin adlaw-adlaw ini, bali twice a day, may ada aga, may ita panggabi gihapon. Ang panggabi ginibubuhat naton ini para anaton mga curfew, labi na naton mga minors kay naton mga kabataan ari na kadalanan tungod din nato mga piso wifi. Nya sige pag email dinihera nakakita oras kung ano nga oras katot nga na ngayon gabi. So naagian ni namon na naton patrol car sa nasasaway naton, papauli naton ang kabataan kay delikado nira mga kakalsadahan 10 oras ang gabi. Tapos nagtikan naman na naton ni na campaign kanang local. So may dagyapon kita mga security coverage. Kaya di na natin pwede pabayaan na natin mga candidates, simba ko lang may manabo, nakabantay gihapon natong kapulisan. Tapos, amon, nagkamayada ngayon kita, Operation Baklas, didahan March 28, opo na natin Comelec officer, didahan kaibiran, tapos police officer natin gapon, for security purposes gapon. Ang purpose. Tapos, pulis sa barangay. May nakita pulis sa barangay, kada barangay may assign nga pulis. So, di rin na hera mamimiling, magkukuri pamiling ang pulis. Kay kada barangay, butangan na naton ang pulis, kada usa nga barangay. So, kung hino nera mga pinaka spokesperson na laha barangay. Kung ano may mga krimen nga nanabo, may kailangan nila ilabi kapulisan, adin natong kapulis sa barangay para patuman kung ano naton mga ginhingyap. Tapos ang among good gingo ko ni da kaibiran nga an visibility, police visibility. Kay importante gud ini. Amin ni ang pulis naton adi gawas. So gamay na lang adi opisina, nagkakuha na lang ng mga paperworks. So more on operation kita hagawas for prevention ng crime. Damo nga salamat amula. Okay, doon na lang ko pangutana, sir. Kini bang atong ang imong giingon nga pulis sa barangay, karon ra ba na-assign sila sa barangay nga panahon ra sa kampanya o mao na siya permanente na siya nga? Ini nga pulis sa barangay maihan na ganini nga programa atong kapulisan. Bali tatagan na naton yanahan baga importansya para iba kasi di pamaram nga may talaga pulis sa barangay nga na-assign. Kay didahan barangay kanan barangayan bali may dito andi da kaibiran, may da kami barangayan ni Nalabo, didahan March Atong konser tong assembly. Barangay assembly. So dito impakilala kung hirahino an era pulis sa barangay. Kung anon era mga concern, an era mga issues and concern sa barangay, pwede naton igdaog dito ang pulis sa barangay para matagan naton ang aksyon, solusyon, an era problema. Kay makuri kung
Pag kinitaon talang problema, waray action. Kaya na po. Nagbabalik-balik ang problema loon. Pero sir, actually no, matagal na yung pulis sa barangay in coordination with the barangay official and the barangay police, the tanod ano. Kasi Makuri naman, mahirap yung iisa lang pulis, walang kabadi-badi, tapos yung mga barangay tanod, walang coordination. Kung mayroong mangyari na incident, mahirap yung mag-isa lang sir, di ba? So we have also the coordination with the barangay tanod and barangay Yes official. po, sir. Bali, may tinatawag namin force multiplier yung mga barangay tanod. Kasi may mga kuan na kami dyan, mga training sa BPATS. Kasi kung pulis lang na iisa, mahirap talaga. Kasi nga, yung sa police population ratio, 1:1,000 ngayon. Pero yung ideal talaga, 1:500, depende lang sa Sa pagkakuan ko to, yung unang panahon, Unang panahon. nung nasa ano ako, parang 500. 1:1. Pero Makuri pa rin. Mahirap. Oo. Sorry, ma-maintain. Oo. Sa dini katang giingon mo sir nga na may mga kumilik checkpoint. Unsa may mga particular nga inyong buhaton unsay i-check ninyo sa mga atong mga katawhan labi na mga motorista. Unsa may particular nga i-check yun ninyo? Pinaka-basic ang i-check ko talaga kung may contrabands, ikita namon, mga illegal, nga ada iyo sakyanan, tapos naupod gihapon ito lisensya, registro, kay may na namon LTO deputize naman ang tropa naton kapulisan di mga tunong police station. So pwede nagyap kami manako han mga waray lisensya, registro, pwede naman diretso na LTO. Tapos labot lang may mga ordinansa nga gihapon kita kung mga may violators sa ordinance atong gihapon tatagan herang ticket. So generally, lahat ng mga illegal during that checkpoint, talagang kasi kumbaga sa lahat ng mga dapat gawin ng mga illegal, meron tayong firearms ban. Oo. So dapat talaga. Sa munisipyo ng Kawayan sir, ano ang mga preparation niyo doon Sa munisipyo naman po ng Kawayan, yung iba naman po, kagaya lang din po nung kay Police Captain Herbacio dahil same lang po kami ng POI. Idagdag ko lang din po yung iba sa mga operation namin like Oplan Bacals, which is pupunta po tayo minsan sa mga matataong lugar, most commonly sa mga inuman po. Then doon chine-check natin kung sana wag naman mapasukan ng mga criminal elements. So sa PNP po, isa po ito sa pinaka-front po namin para maiwasan po natin yung mga hindi inaasahang bagay. Tapos po, regarding naman po dun sa mga force multiplier namin, in behalf of the PNP po, gusto lang po namin magpasalamat sa ating mga active barangay captains, tanods, dito sa buong kapuluan ng Biliran. Dahil kung hindi po dahil sa kanila, hindi po mapapaayos or mas mapapadali ang trabaho ng ating kapulisan sa peace, safekeeping. Dahil yun nga po, sa pinakaunang dilema po ng kapulisan ay yung pagbabantay sa population, which is hindi natutugma sa ratio dahil mas marami po ang tao. Tsaka po sa other agencies, dahil ito pong National and Local Election 2025 ay hindi lang po sa PNP, kundi ito po ay interagency efforts. Kasama po dito yung siyempre sa pangunguna po ng COMELEC, PNP and other agencies like Coast Guard, BFP, DILG, DepEd, andyan na rin po ang Health, Army, yan po, AFP. So ngayon naman pong under tayo ng election period, nakikita naman po natin na talagang nagtatrabaho po ang ibang agency, which is nagpapasalamat po kami dahil napapanatili po natin ang safety at na maging in order ang ating election period. Yun lang po muna ang aking idadagdag, sir.
So far sir, sa kaning operation ninyo, Operation Bakal, naka-encounter na mo og mga naagay mga especially diya sa mga inuman, naagay mga ingon ani sir din sa ato. Sa ngayon naman po sir, wala naman po at which is very good naman po dahil nakikita natin na yung mga tao po natin ay sumusunod sa ating batas. Pero in general speaking, so far, so good ang pag-umpisa pa lang ng campaign period, nakita natin dito, nakita siguro naman natin Sir George na ultimo yung mga motorcade, yung pag-ano nila sa every barangay, every town, wala talagang untoward incidents. Yes sir. Sa kinibang kampino, kaya atong mga kandidato, mga tumnas kada barangay, mga panya, ang ato bang pulis sa munisipyo kay kinahanglan siguro ni kaning rally, murag na kinahanglan ni siya permit sa munisipyo, di ba? Naanay siya permit sa munisipyo. Ang ato bang mga kapulisan sa matag candidate yung grupo sa mga kandidato, kung mga tog barangay panahon sa rally, nabay mga pulis, sir? Within the EOR, trabaho naman siguro atong kapulisan nga ma-secure ang era security once na mag-campaign hera dito. Pero outside that EOR, gawas na kami. Pero at least, may nakita ginihimo nga security about ang era paglakat-lakat kay Simbakula, damon posible manabo. Di lang kita nagkakampiyansa, di para sa iba ng mga provinces. O ganun talaga siguro kasi once you pay a permit for rally, obligado ang police na mag-secure sa peace and order doon. Pero they are non-partisan. Non-partisan. Ipapakuan lang namon ang natong kapulisan, non-partisan. Every election talaga, non-partisan ang kapulisan naton. So, waray kinikilingan na kandidato, basta purely security la ang atong kapulisan para ma-prevent an untoward incident nga manabo, posible manabo. Kasi mayroon talagang ibang, hindi naman lahat, mayroon talagang mga nandoon sa rally na hindi sa kakampi doon sa nagrarally. So, with regard to respect, mayroong nagsisigaw kahit yung nagpunta doon, nagrally doon, nasa partido talaga nila, tapos yung sumisigaw, walang respeto, nagsisigaw doon sa mga hindi sila mga anti na nagrarally doon. So, bagay siguro na mayroon siguro visibility sa police na siguro ano naman siguro kasama sa trabaho natin siguro na pwedeng sawayin natin yun na respetuhin man yun. Kasi pag sila naman nagrally, okay, hindi naman maganda pakinggan. Di ba, sir? At least nandoon talaga yung police para makuha yung peacefully doon yung rally. Di ba? So, mga maginatong kita na kay di maginato masabtan nga tanan nga mo tambong di ana nga rally ila na nga nga. So naay posibilidad nga naay nanambong nga kontra sa naa di nagkanda ko rally. So di po na mao nay atong tanahon karon nga dili na ta angay madlok atong mga kaigsunan tungod kay naay mga pulis nga naa din nag-observe di ana nga kalihukan. Kasi sir, pag walang police doon, yung mga ganyang mga actuation, nakapa-trigger ng mga... Kung atong mahinumduman sa eleksyon din last 2010, moto siya mura og kwanto nga eleksyon. Critical kay murag kwanto siya. Pero so far, wa magyapoy mga untoward kayo nga pagitabo. So, sir, kayo may iba-iba naman sigurong unit sa PNP na mismong nakaano sa Comelec, no? Yung ibig sabihin, naka-focus talaga doon sa Comelec kung ano ang mga utos ng Comelec. Kasi Comelec talaga ngayon ang nasusunod party sa eleksyon. Tapos, with the coordination with the PNP, kayo naman siguro, order din sa taas na makipag-ano tayo doon sa Comelec. But the most important is we are non-partisan.
Kasi mayroong ibang pulis diyan na hindi rin natin. Ako naman, nakakarinig naman ako nung isang pulis na talagang nagbablog. Kasi yung nagbablog na talagang mayroon siyang diferensya. Siguro hindi isolated lang yun. Pero so far so good. Maganda ang coordination ng pulis sa Comelec. Kay moingon kita og non-partisan. Tungod kay dili lang rally sa naa sa administrasyon kundi hasta sa mga oposisyon naya atong mga pulis. Mao na siya nga gikinahanglan nga naa sila diha. Basta ang ilang pagatinder diha wala sila'y Kinikilingan. kinikilingan nga partido. Patas. Patas kay na may uban nga mga tao nga moingon, naala na sila pulis kay ila man karon panahon. Pero ang oposisyon, may morale, tigalig walay makita nga pulis, lain na po na nga istorya. Mapos na Facebook. Tapos na. Alam mo naman yung mga tao talagang sila, discontented whatever na gipakita sa tao na satisfied sila, pero meron talagang ibang discontent talaga sa kawan. Diri kami baga bisa namin gimbubuhat na magkaupayan, ginagawa namin yung trabaho namin. At the same time, may mga tao talaga na hindi pa kontento. Pero pinapabayaan lang namin yan, nagtatrabaho lang kami. Yun na lang. Ganun talaga. So di man ganato. Sir, sa Kawayan, sir, ano naman ang naobserbahan mo doon? Generally speaking, sa buong municipality of Kawayan, dahil parang ngayon lang kita nakita Assessment sa mo, sir. Assessment mo lang. Yung assessment naman po natin sa munisipyo ng Kawayan is generally peaceful naman po siya. At sa mga bawat candidates naman po natin, hindi lang po sa Kawayan, maging sa ibang munisipyo, nag-conduct din po tayo ng mga threat assessment sa kada isa. Kung tinanong natin kung may mga threat ba sa inyo or anong mga problema, nakamusta rin na rin po natin lahat ng candidates. So as of now naman po, wala po tayong problemang nakikita. Before sa campaign period, namo may mga covenant signing nga gibuhat sa between mga candidates. Bali sa initiative po ng PNP, nagkaroon po tayo ng solidarity pact with other agency, which is ibig po sabihin ay parang magkakaroon ng unity within the different agencies na magtatrabaho ng patas, tama, kagaya nga po sinabi natin, non-partisans, at magtatrabaho ng maayos. Nagkaroon din po tayo ng ang initiative ng Comelec na covenant signing, yun na po yung sinabi niyo, covenant signing together with the candidates, which includes na manunumpa sila na magkakaroon ng malinis at payapang eleksyon ngayong darating na national and local election. Pero so far so good sa Kawayan. Walang kalaban doon. Walang kalaban ng mayor, di ba? So, diyan natin matatandaan na talagang peaceful doon, nagkaisa. Wala talagang, ibig sabihin, wala talagang contrast siguro sa... Isang may kontra peaceful gyapon ta sa probinsya sa Biliran kay actually karon murag duha ka munisipyo ang may kalaban Almeria o Kabukgayan, pero so far peaceful man kay nagkatbang lang na sila panahon sa eleksyon pero wala sila yung mga personal nga mga Grudge. So ato lang atong giawhag ang atong mga kaigsunan nga sa giingon pa sa atong mga chief of police sa lungsod sa Kawayan o sa Kaibiran nga bisan pa og naay mga pulis dili ni nila mahimo, di na nato ma-maintain ang kalinaw dinhi sa atong probinsya sa Biliran kung walay kooperasyon sa komunidad. Labi na ang atong mga barangay officials, atong mga opisyalis sa kada lungsod. So mao na nga atong na-maintain ang kalinaw dinhi sa atong probinsya tungod kay ang atong mga assign nga mga kapulisan, mga buotan po sa kada munisipyo. Kunya, so far din sa probinsya sa Biliran, wala tayong mga politiko nga mga abusado. Kay, kung naatay mga politiko nga abusado, usa na siya nga makatrigger sa Sa face and order.
So, daghang kay salamat no. Kang Police Major Joet Evangelista sa munisipyo sa Kawayan o sa kang Police Captain Chopilo Herbacio III sa munisipyo sa Kaibiran. So, mga yun alam siguro mi tungod kay apikin natong mga yun alam mi og parting statement, sir. Sige sir, ikaw na lang muna. Bago po kami magtapos ni Police Captain Herbacio dito sa radyo natin nationwide, nice lang po namin magpasalamat po sa inyo sir sa opportunity na makapagsalita po dito sa inyo at makapagbigay din po ng sentimiento namin regarding ngayong darating na eleksyon. At higit po sa lahat, patuloy po naming pinapaalalahanan ng ating mga mamamayan, hindi lang po sa aming munisipyo ng Kawayan, maging sa ibang munisipyo sa probinsya ng Biliran, na patuloy lang po tayong magkaisa para mapanatili po ang katahimikan dito sa ating probinsya. Damo nga salamat gihapon aton radyo natin nga gintagan kami niyo han opportunity nga may pakita, may iyakan nga ang nagtatrabaho ang pulis. Yan nga eleksyon, namon mga preparations, diri kita magkumpiyansa nga tatabahoon naton kung ano ang dapat trabahoon. Diri kita maging kumpiyansa, tapos na aton pamumuno ni Police Colonel Erwin Portillo ang atong kapulisan anda magserbisyo. Maabot nga eleksyon or iba pa nga mga aktibidades nga maabot din sa probinsya Biliran. Damo nga salamat. So, mga na ito, atong nadungok no, mga kaigsunan, ang atong Chief of Police sa munisipyo sa Kawayan, si Sir Joet Evangelista o si Police Captain Chopilo Herbacio sa munisipyo sa Kaibiran. So, dagang kayong salamat, sir. O ginatunta nga kung sa sunod nga mga igayon, kung amo pa mong ikinanglan, pwede pa. So, para lang sa kasayuran no, sa atong mga kaigsunan, din sa atong probinsya sa Biliran, labi na gyud sa panahon sa eleksyon, dili na kahit mura og kabado tungod kay din sa atong probinsya sa Biliran, peaceful kayo niya. Ang ato pong police visibility na nagyud ato nang makita ang atong mga pulis karon, bisan pa na mga karsada na sila mao nay atong dali nga kadangpan. Sa akin naman, so far, nakikinig ako ng mga rally, so far, wala nang, napansin ko sa mga kandidato, wala nang siraan. Ang pinapakita lang nila talagang plataforma, tapos yung mga plano sa kinabukasan ng taon, mga constituent natin. Yun lang dapat. Oo. So far, so good, peaceful ang atong umpisa pa lang sa campaign period. Sir George, tapos na tayo sa oras. Okay. So, akong Osbon, daghang salamat mga sir. O di naman ginato kapungan ang atong oras. Napupos na sad ang atong 30 minutos nga programa. Sundan na lang sa ninyo sa sunod Huwebes. Mao gihapon nga estasyon o mao nga oras alas 11 kutob, alas 11:30. Kini inyong igala sa kanginan, George Mango. Kini si Elizardo Sabitsana, good morning. Ay mo kalimot sa next Thursday, 11 to 11:30. Good morning. Anya na ang programa sa radyo nga muhatod kaninyo og eksaktong serbisyo.